Inamin po ni Coach Tim Cone na kinabahan siya habang kabakbakan ng Converge kung saan sila tinanghal na panalo. Bakit kaya? Tingnan po natin. Si Tony Bishop, nagbigay din po siya ng pahayag matapos nilang talunin ang Converge. At ang pinakamainit, walang bibitaw si Mikey Williams, pumalag sa artikulong lumabas tungkol sa kanyang estado dito sa TNT. Tutukan po natin yan. Pero bago yan, hihingi po tayo ng isang subscription sa lahat ng dumadaan sa ating munting channel kung nagugustuhan nyo ang ating palabas. Kung medyo mabigat ang subscription, siguro kahit isang like at isang share na lang po yan. Okay na po ako dyan. Maraming salamat. Sinagasaan ng Barangay Ginebra ang Converge na tila nagtatangkang bulagain sila sa unang pagsalang nila sa 48th season ng PBA kung saan sila ang kampyon. Sa unang dalawang kanto ng bakbakan, sa first and second quarter ng bakbakan, tila ayaw bumitaw ng Converge. Pero pagpasok ng third quarter, kumalas na ang Barangay Ginebra at kaagad nagtala ng 13 kalamangan sa score na 80-67. At sa pagtatapos ng final period, nagtala ang grupo ni Coach Tim Cone ng 14 na kalamangan sa score na 186. Walang duda, parang walang nabago sa Ginebra sa kabila ng pagkawala ni Justin Brownlee na matagal nilang nakasama sa hanay. Ang kapalit ni Justin Brownlee na si Tony Bishop ay nagtala ng 34 points, 12 rebounds, 3 steals at 2 blocks, habang si Christian Standhardinger ay kumamada ng 25 points, 16 rebounds at 5 assists para tuluyang gulpihin ng Fiber Xers at itala ang unang panalo sa 48th season ng PBA. Kasama ring nag-ambag sa Ginebra ang bagong pasok na si Maverick Ahanmisi na kumamada rin ng 7 puntos, 6 na rebounds, 2 steals. Si Scottie Thompson ay merong 13, si Japet Aguilar ay nagtala ng 11 puntos, habang si Stanley Pringle ay umiskor ng 8. Sa panalong itinala ng Barangay Ginebra versus Converge Fiber Xers, ano ang naging pahayag ni Coach Tim Cone? Nag-alala ba siya sa unang salpukan? Ito po ang sinabi niya sa report ni Sir Ben Terrado ng Spin. Nag-alala kami kasi baka hindi kami maging kasing talas ng Converge. Meron na kasi silang ilang laro, di ba? Kagagaling lang kasi namin sa practice. Mahirap mo agad makuha ang bilis ng laro sa practice. Sa lagay na yun, nag-alala pa talaga si Coach Tim Cone, pero gano'n naman talaga Especially, naunang umarangkada ang Converge. Ibig sabihin, mas pagkaagad ang Converge at yon ang lamang po nila sa bakbakan. Pero hindi rin naging malaking factor yon. Kasi umarangkada po ang Gin Kings ni Coach Tim Cone. At hindi talaga biro ang itinala ni Bishop, maging si Christian Standhardinger. Parang sa tingin ko nga, hindi nila naramdaman na wala si Justin kagabi. Sobra yung performance po nilang dalawa. Nung first half na pumupukpok din ang Converge bago nila kuhanan ng second half, ano ang pakiramdam ni Coach Tim Cone? Ito po sinabi niya sa report ni Sir Ben Terrado sa Spin. Hindi namin alam kung ano aasahan sa mga sarili namin. Maganda kasi pinakita ng Converge sa first half ng bakbakan. At hirap na hirap kami sa kanila Pero pagpasok ng second half, umayos na kami lalo na sa depensa. At ayun, nakahulagpos kami. Ibig sabihin po ni Coach Tim, naging maganda po yung adjustment po nila ng third at fourth quarter. Kasi nung first half, sabi niya, nahirapan sila. At ramdam naman natin yun. Kasi nung first quarter, lamang pa ng 5 Converge, di ba? Tapos nung second quarter, although nakalamang na sila, 2 lang po yun. Meaning, hindi talaga nila nakuha kagad yung trangko para maagang rendahan ng grupo ni Vodanovic na nagtala ng napakababang 13 puntos. At nabanggit na rin natin yung adjustment. Ito rin ang binida ni Tony Bishop na naging dahilan ng kanilang panalo umano versus Converge. Ano ang mga sinabi niya tungkol dito? Ito po si Tony Bishop sa report ng Fast Break. Nung first half, nagpalitan lang kami ng basket. Pagpasok ng second half, mas nagsimula kaming dumipensa. Nakakuha ng bola, nakakuha ng rebounds, masarap manalo para sa kumpunan. Masaya ako nakuha namin yung panalo. Malaking bagay po talaga yung adjustment. Actually, doon din magaling si Coach Tim. Kita naman natin ang ginawa niya sa Asian Games and of course yung kanyang record dito sa PBA. Kaya walang duda na mabilis siyang makakapag-adjust or nakapag-adjust sa sitwasyon. Especially kung medyo nangangapa yung kanyang kupunan. Halimbawa pa rin niya si Tony Bishop. Kahit bago palang pasok sa team, malaki kagad ang kanyang production. Sa tulong po yan ng adjustment na ginawa ni Coach Tim. Matapos bakbakan ng Converge, ano ngayon ang plano ni Coach Tim Cone? May nasisilip na ba siyang goal para sa susunod na bakbakan? Ito po si Coach Tim sa report ng Fast Break. Ngayon, ikot kagad kami. Kailangan natin kasing habulin ang hindi pa natatalong Magnolia. Sa ngayon, nasa itaas ang Magnolia sa kanyang kartadang 3-0 habang 1-0 naman itong Barangay Ginebra. At base po sa sinabi ni Coach Tim, gusto niyang pulbusin ang Magnolia. Gusto niyang patikimin ang talo sa ika-4 na laro. Pero of course, hindi basta bibigay ang Magnolia. Tsak nagagawa rin po sila ng isang magandang plano
kung paano nila pipigilan si Tony Bishop at maging si Christian Stan Hardinger na kumamada ng malaki versus Converge. By the way, nakatakdang magbakbakan po ang Ginebra at Magnolia. Bukas po yan, November 19, 6:15 p.m. sa Smart Araneta Coliseum. Tsak na magiging mainit ang bakbakan ng Ginebra at Magnolia. Pero tila merong mas mainit pa dyan dahil nagsalita na po si Mikey Williams at binasag niya ang mga lumalabas na balita. Ano nga ba mga sinabi ni Mikey tungkol sa issue? Ito po ang sinabi ni Mikey Williams sa kanyang official Twitter or X account. Matagal na akong nananahimik. Tama na mga kasinungalingan. Get your facts straight at itigil ang pagkakalat ng maling chismis. Tinagpo niya si Sir Homer Sison. Bago tayo mag-reacting lang po natin ang sagot ni Sir Homer Sison, ano nga ba naging pahayag niya sa pasabog ni Mikey Williams? Ito po si Sir Homer Sison sa kanyang official Twitter or X account. Pinaninindigan ko ang aking mga sinulat. Halos araw-araw kong kausap ang tatay mo. Kinakausap ko mga ahente na kumatawan sa iyo noon. Kinakausap ko mga executive ng PBA. Kung hindi mo gusto ang mensahe, huwag mong tirahin ng mensahero. Nagmula po siguro yung reaction ni Mikey sa artikulong sinulat ni Sir Homer Sison na naipublish kahapon, November 17, kung saan natakal din po natin dito sa ating munting channel. Siguro mas maganda lang talaga na magkaroon ng maayos na usapan ng kampo ni Mikey at ng TNT para matapos ang issue at para hindi magkaroon ng anumang speculation ng bawat isa na magdudulot ng hindi magandang imahe sa dalawang grupong involved. Ito nga po yung TNT at si Mikey Williams. Para sa akin, wala akong hangad kundi siguro maging maayos ang lahat para sa ikabubuti ng liga at larong minahal ng sambayan ng Pilipino. So guys, ano man ang opinion po ninyo, pag-usapan po natin yan sa baba. Maraming salamat.